Nag-crave na rin ba kayo sa mga pagkaing ito matapos dumaan ang mga ito sa inyong For You page or FYP? O kaya naman sa feed ninyo sa Facebook? Ngayong gabi sa Pinasarap, dadayuhin natin ang Maynila kung saan viral online ang ilang pagkaing binibenta sa kalye. Masarap na, suwag pa sa bulsa. Oo, asosyal naman ang yung pares ninyo. May baka, tsaka may lechon. Mga pagkaing pinipilahan at nag-viral pa online. Magic Biryani, masarap! Money back guarantee, 160. Pero syempre, sasamahan pa rin natin yan ng extra challenge. Kakasya kaya ang 500 pesos para sa maghapong food crawl? Ito po, dalawa na po yun? Wow! Ang gusto ko sa kanya, very, very crunchy yung vegetables. Mula agahan hanggang hapunan, laban tayo sa kainan. Sandali lang po! Ay, wala kami mabuti, baby. Harap! It's very refreshing. Tapos may gulaman siya. Hindi siya super duper tamis. Ang first stop natin, isang Mexican food store sa Divisoria. Meron ako ditong 500 pesos. Ang challenge natin sa araw na ito, mag-almusal, tanghalian, merienda, at hapunan sa halagang 500 pesos lamang dito sa Maynila. Kakayanin kaya natin? Andito ako ngayon sa Divisoria. Ang una nating meal ay Mexican birria. 120 pesos lang daw ito. 119 pesos to be exact. Buy one, take one pa. Tara! Hello po! Pabili po ng birria. Oh, may sisig birria rin, oh. Social, buy one, take one. Ay, may consomme. Ah, sige, yung sauce niya. Add on. Add on ako ng consomme. 134. Thank you. So, yung birria ay isang Mexican dish. Sa Mexico, if I'm not mistaken, it's usually made of lamb or made of goat. Para siyang goat stew. Tapos nilalagay nila sa soft taco, pero dito hindi goat or hindi lamb ang birria dito ay beef at saka sisig. Para may Pinoy touch. 366. Thank you. Naiintriga ba kayo kung paano ginagawa yung birria? Eto, meron tayong exclusive tour inside the birria house. So, eto yan. Ang una nila ginagawa, ina-assemble muna nila. So, meron silang tortilla dito, soft tacos, tapos papainitin nila. Kaya yan color orange kasi nilalagyan nila ng annatto oil. Yung annatto oil ay atsuete with oil. So, para lang mas maganda yung kulay niya. Wala naman lasa masyado ang annatto. Tapos, lalagyan na nila ng toppings. This is beef. Tapos, meron silang vegetables na, ano ba naman ito, ate? Pipino, kamatis, tsaka sibuyas. Wansoy. Ay, sarap. Wansoy, may cilantro. Tapos, meron ding corn. Magkaiba po ito. Ito sisig. So, depende sa'yo kung ang pipiliin mo ay beef or sisig. Tapos, i-assemble nila, lalagyan nila ng... Anong sauce po yan, ma'am? Cheese po, tsaka Lalagyan nila ng cheese sauce at saka ng garlic sauce. hot sauce. Tapos hot sauce. Pwede yung sa akin walang hot sauce. Titiklopin ngayon nila yon. Wow! Punong-puno, busog na busog yung birria. Tapos, saka ngayon ililipat dito para maluto. So actually, lahat na naman ng ingredients dito luto na. Yung beef na luto na nila, yung sisig na luto na nila, yung tortilla okay na rin siya kasi naluto na rin nila. Pero dito, nilalagay nila ito dito para maging mas crunchy siya. Babalik na rin ko. Opo, ma'am. Ay, ganun. Kailangan, super kulay.
Lalagyan ng cheese. Ay! My God! Baka mag-complain sila, buo-buo yung cheese. Tapos, gulay. Gano'ng karami? Ganyan lang. Okay, tapos, dalawa. Bundat. Bundat na bundat. Ayun. Yun, ganun lang. Pwede na to? Pak! Oh, go, go, go. Okay, malapit na po. Paano po yan kakainin? Nag-vlog lang po sila. Ah, ganun. Di ba kayo malulugi? Buy one, take one? O, ayan na. Bongga. Kaya ko po to. Okay, order po! So, kapag umorder ka ng birria, mas maganda kung bukod doon sa parang tacos na crunchy, ay umorder ka rin ng consomme. Ito yung parang, ito yung pinaglagaan nila ng beef. Ididip mo siya dito. Ay, panalo. Uy, ang sarap nito ihalo sa kanin. Ito, may kanin dito. Promise, ang sarap niya sa kanin. Medyo ano siya, lasang-lasa mo yung beef, tapos medyo may anghang siya ng konti. December 2022 lang nang magsimula ang kainang ito sa Divisoria. Ang soft opening lang sana naging full-blown operation na dahil dinagsa ito ng mga tao at food vloggers. Katunayan, umabot ng 1.6 million views ang isang food vlog dito. Magkakaibigan kami, tapos before ang negosyo namin shawarma. Dito lang din sa Tondo, maliit lang. Kaso lang, nag-pandemic, sarado din. No? Tapos one time na-encounter namin yung birria. So, masarap din talaga. Maya-maya pa, ready na ang aking birria. Thank you! Uy, may consomme to ah. Bonggang-bongga. Thank you! Okay, tikman na natin itong birria. Alam mo, challenge siyang kainin kasi busog na busog siya sa laman. Uy, ang sarap. Ang sarap ng luto nila dun sa beef. Wow! Ang sarap nung timpla nila dun sa beef. Tapos, gusto ko yung hindi sila nagtipid sa gulay, sa corn, sa cheese. Ang comment ko lang sa kanya, medyo mahirap siyang kainin kasi busog na busog sa recados. Ang sarap nung combination nung cheese, nung vegetables, nung corn. Tapos yung beef, napakamalasa. Tapos panalo itong sauce na to. Actually, pwede itong iulam sa kanin. Pwede itong rice meal eh. Kung heavy meal naman ang hanap ninyo, dito sa isang kalye sa Binondo, may natatagong kainan na tiyak bubusog sa inyo. Mag-aalas 12 na ng tanghali. Medyo nagugutom na ako. Oras na para sa tanghalian. Ang balita ko, dito daw sa Binondo, meron daw sikat na paresan. Kasi lechon pares ang kanilang siniserve. Eto na nga yun, oh. Lechon pares nilakay. Sa totoo lang, itong area ni Lakay ay isang paradahan lang ng mga sasakyan. Pero tuwing tanghalian, eto tingnan ninyo, blockbuster. Ayan o, mukhang may pila. Nag-viral din ang kainang ito kaya lalo pang dinumog ng mga tao. Kaya kung ayaw niyong abutan ng mahabang pila, wag nang sumabay sa tanghalian at hapunan. Patok na patok daw ang pares ni Lakay dahil sa toppings na lechon at sa ipinagmamalaki niyang malasang sabaw nito. Ang niluluto ko po ma'am ngayon yung sabaw po ng lechon pares po. Unahin po natin itong sibuyas, bawang, saka luya.
Ito may tubig na po siya. And then itong taba ng baka. Sunod po natin itong star anise and then yung sibot. Ito po yung sili panigang, cinnamon sticks saka cinnamon powder. Cinnamon po pang patanggal po siya ng amoy ng ng baka. Tapos lansa. Sunod na ilalagay ang garlic powder, asin, seasoning, oyster sauce at beef powder. Hihintayin lang itong kumulo. Nag-start po ako nung magtinda ng Paris po nung bago po siya mag-pandemic. Pero wala pa siyang lechon noon. Pasulpot-sulpot pa lang siya. Try ko lang po na gumawa ng lechon kawali. Then time na kumain kaming mag-ama, sinubukan ko na ilagay sa sabaw ng Pares. Pwede naman po lang isama po yung lechon kawali sa Pares. Yun po nag-start po doon. Kapag kumulo na ang sabaw, ilalagay na ang mga pampalapot gaya ng cornstarch at harina. Hahaluin lang ito at pakukuluan sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos, luto na ang Pares. Lalagyan ng toppings na lechon kawali at baka. Ito na ang pinakahihintay natin, ang matikman ng lechon Pares ni Lakay. Okay. Ang haba ng pinila ko doon, pinagpawisan ako ng bonggang-bongga. Nagulat ako kasi meron pa siyang kasamang beef sa ilalim. Akala ko talagang crispy lechon lang. Pero ayun may pa-beef pa. Siya, diba? Bananin. Ay, panalo. Yung lechon mismo, ang lambot, pero ang crispy pa ng balat. Super lambot yung beef. Tapos yung Pares sauce, yung malapot siya. Alam mong, kasi pinakuluan nito tapos may collagen, something. Tsaka may taba-taba pa. Ito binigyan ako ng taba ni Lakay. Nakakakilig! Yung taba. Promise, for 110 pesos, sulit na sulit ito Ang sarap ng flavor, sarap ng pagkakaluto. Okay na okay yung texture na. Ang lambot-lambot nung beef, tapos yung pork naman, crispy siya. Malasa. Sulit. Magic biryani, masarap. Money back guarantee. Dito naman sa Carriedo Street sa Quiapo, hinahanap-hanap ang sikat na chicken biryani ng Indian national na si AJ. Hindi pa man nakapag-aayos ng paninda si AJ, nakaabang na ang kanyang mga suki. Ano nga ba ang sikreto sa kanyang chicken biryani? Unang imamarinate ang manok gamit ang yogurt at masala. Ang masala ay isang uri ng Indian spice na karaniwang ginagamit sa mga pagkain sa India. Lalagyan din ito ng mantika at imamarinate sa loob ng 1 oras. Pagkatapos, igigisa na ang pinagsamang bawang, sibuyas at luya. Sunod na ilalagay ang masala, tomato paste at manok. Iluluto ito sa loob ng 30 minuto. 6 na taon pa lang sa Pilipinas si AJ. Dati raw siyang cook sa mga hotel sa India, kaya nang mapunta siya sa Pilipinas at makapagtrabaho bilang sales representative, nag-isip siya ng sideline. Here Philippines people sobra like the meat, like a baboy, like a chicken. So my mind is asking my mind, what is the good food for here Philippines? This is good business for me. So now Marami people demand the chicken biryani, so I cook the every Saturday, Sunday, 100 plus. This gravy is very important of the chicken biryani. So I put the gravy first. After gravy, I put the rice, plain rice. Samantala, sunod nang isi-steam ang kanin at ang nalutong manok. Pagkatapos i-steam, dadagdagan ng kulay at pampalasa ang kanin. This is
chicken biryani, Masarraf chicken biryani, magic chicken biryani. ₱160 pesos kada order ang benta ni AJ sa kanyang biryani. Dagsa ang mga tao kaya naman wala pang 30 minuto, ubus na ang 100 tubs ng biryani. This is last. Ubas na po. No more chicken biryani, magic chicken biryani. Ano po, nuot po yung ano niya, yung lasa na, nuot po hanggang ano, loob po talaga. Malambot naman po siya. Tapos yung rice po, sakto lang po yung ano niya. Chicken biryani, masarap. Busog na ba kayo mga kapuso? Syempre, kung may agahan at tanghalian, meron din dapat merienda. At ang susunod nating titikman, nandito sa Tayuman. Meron daw sikat dito na nagbebenta ng lumpiang ubod. Makapagmerienda nga. Eto. Uy! 2 pieces, 50 pesos. Sakto sa budget. Ay, kuya! Hello po. So, yung lumpiang ubod ninyo, ubod, tsaka may Carrot, carrot, singkamas, singkamas. kamote, opo. May ubod talaga yan, Opo, ha? ubod na nyo. Eh, ano po to? Yan po ay mani. Asukal, bawang, saka bawang na may mani, na may luya. Okay. Mangang po yan. Gusto nyo po yan? Ayoko po ng maanghang. Mangang. Pero gusto ko yung may sauce. May sauce ba yan? Opo, masarap po yung may sauce natin. So ito, healthy na merienda. 5 taon nang nagtitinda ng lumpiang ubod si Edward. Impluwensya raw ito ng kanyang biyanan na nagluluto rin ng lumpia. Ang ginawa ko, pinag-isipan ko siya mabuti. Tinesting ko muna. Nilagyan ko na ito, nilagyan ko ng ubod. Ito, tapos yun. Pumatok ako. Lalo pa raw nakilala ang kanyang lumpia nang mapanood ito online at pumatok sa netizens. Malaking tulong daw ang kinikita niya sa lumpia para sa pag-aaral ng 5 niyang anak. Bukod sa lasa, hindi rin daw siya nagtitipid sa sangkap kaya ito binabalik-balikan. Unang ginagayat ni na Edward ang singkamas, carrots at kamote. Pagkatapos, igigisa na sa butter ang bawang, ubod ng niyog, at ang ginayat na gulay. Lalagyan din ito ng seasonings. Pagkalag na. Maya-maya pa, ready na para i-assemble ang lumpiang ubod. Ito yung sarsa ko. Ito yung nagpapasarap. Ay, Diyos ko. Oh my gosh. Oops! Alam mong fresh na fresh yung vegetables kasi very crunchy pa siya. Apo, masarap yun. Pati yung lettuce. Crunchy pa. Medyo maanghang lang yung bawang. Apo. Bawang po siya, maangang po. Ang gusto ko sa kanya, very, very crunchy yung vegetables. Tapos lasang-lasa mo yung mani kasi totoong mani siya talaga yung ginamit. Sakto lang yung tamis ng sauce. Kuya, magkano isa? 50 lang sir, 50. Next, 50 isa. Sulit na sulit for 50 pesos, 2 lumpia na kaagad. Siyempre, hindi kumpleto ang ating food trip sa Maynila kung walang panulak. Sa lahat ng mga kinain natin, nauuhaw na talaga ako. Pero, eto nga ang problema. Hindi ako nagkakape, hindi ako nagsasoft drinks, hindi rin ako nagjujuice. Tubig lang talaga ang trip ko sa buhay. Kaya, dito sa Divisoria, meron daw sikat na tubigan. Magic water ni Nanay Bebe. Eto, 10 piso lang daw to eh. Hi, Nay! Ito yung tinatawag nilang magic water. Kasi sa unang tingin, mukha siyang tubig lang talaga. Pero may gulaman flavor daw talaga ito.
po yan? Vanilla po, ma'am. Ah, vanilla. Wow, social. Vanilla extract. Bale, ano na po yung nilagay ninyo? Sukal po. Ah, asukal lang? Wala pong gulaman? Meron po. Ito po asukal. Pandala ko po, 46 kilo. 46 kilos ng asukal? Sa isang araw naubos yan? Ito ako. Ah, so bali ang nilalagay nyo lang asukal, tapos vanilla extract, tapos tubig. Tubig lang po. Aakalain mong tubig lang talaga ito dahil clear gulaman ang ginagamit ni Nanay Bebe sa magic water. At dapat daw punong-puno ng yelo ang kanyang lalagyan. Naku, naipit na po yung sandok. Ay, Diyos ko! Ayun, lumabas ng sandok! Ayan na. Oo, diba? Magic. At eto na ang gulaman. Gano'ng karami po? Yan po, sige po. Yan. Ah, isang sandok lang ng gulaman. Opo. O, game na. Bumili na po kayo. Sandali po. Ah, magkano bibilin mo? O, sino pa? Magkano? Talaga namang pinipilahan ng mga tao ang magic water ni Nanay Bebe. Dekada 80 pa nang simulan ni Nanay Bebe ang pagtitinda ng magic water sa Divisoria. Sa pamamagitan daw nito na ipagtapos niya ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Eh, ano nga ba ang magic sa kanyang tubig? Ayan o, ayan ang secret, ang gulaman. Nay, ako po, 10 piso. Ito na po ha. Salamat, Nay. Ito yung sikat na magic water dito sa Divisoria. Kasi pag tinignan mo siya, mukhang tubig lang talaga. Pero pag tinikman natin, harap! It's very refreshing. Tapos may gulaman siya. Hindi siya super duper tamis. Tapos ang swerte ko kasi ang daming nakuhang gulaman. Kasi umapaw siya sa yelo, kaya talagang lamig. Isang ganito ay 10 pesos. Tapos alam ko meron siyang maliit na cup para 5 pesos lang. Sarap! Hindi pa natatapos ang ating food trip dito sa Maynila. Sa Soler Street sa Divisoria, may mahabang pila. Lahat nakaabang para matikman ang itinitindang hotdog on a bun ni August. Mabilis lutuin. Pangmasa talaga eh. Yun ang gusto ng tao. Saglit lang, tapos andyan na pagkaluto, madaling kainin. Dating PDL o Person Deprived of Liberty si August. 5 taon siyang nakulong sa Muntinlupa at nang makalaya, naisipan niyang maghanap ng pagkakakitaan. Simula yung lumaya ako ng munti, yun. Siyempre, hindi naman habang buhay, gagawa ka ng kalokohan, di ba? Kaya yung napag-ipunan ko sa loob na pera, pinag-business ko rito sa labas. Nitong nakaraang taon lang nagsimulang magtinda si August. At ang kanyang paninda, pumatok sa masa lalo pa nang mag-viral ito online. Apat na ito. Nagkakahalaga ng 35 hanggang 90 pesos ang mga hotdog na pinalamanan din ng mga gulay at sangkaterbang keso. Sobrang sarap. Hindi siya tinipid sa lasa. Sa mga ingredients niya, marami akong nabilan na ganito pero wala akong natikman na katulad nito kasi sobrang sarap. Sarap ng lasa, puro cheese talaga. Gulay, especially yung cheese, kasi masyadong generous sa cheese, kaya talagang masarap talaga. Hindi siya tinipid.
Pasado kaya tayo sa ating 500 peso challenge sa affordable Birria rin, oh. pero masarap na food crawl sa Maynila? Breakfast? Check! Uy, ang sarap. Rice meals for lunch? Check! Ay, panalo. Merienda? Check na check! Sulit na sulit for 50 pesos, 2 lumpia na kaagad. Drinks? Check din! Pasok sa halagang 499 pesos, may piso pang sukli. Mabigat sa tiyan pero hindi mabigat sa bulsa. May kasama pang kwentong kapupulutan ng inspirasyon sa buhay. Dahil sa sipag at tiyaga, kayang-kayang kumita at makatulong sa pamilya. Hanggang sa susunod na kwentuhan at salo-salo, Okay, order po! ako po si Cara David. Ito ang Pinasarap.